Ngayong araw ay birthday nga ni nanay at napasarap nga ang aking tulog. Kaya naman pagkagising ko, erekta na nga agad ako sa kusina para nga igayak itong aking lulutuing adobo. Bale, adobong manok at baboy nga pala ang lulutuin ko ngayon for today's video. Pagkagising ko nga kanina ay dito na agad ako dumiretso sa kusina para nga igayak itong aking mga lulutuin. At mabuti na nga lang at napakaagap ng gumising nito ni Alilin, kaya naman nailabas na niya agad sa refrigerator yung aking lulutuing mga manok. Kaya naman pagpasok ko ng kusina ay nakababad na nga ito sa tubig at huhugasan ko na nga lang. Pagkatapos ko nga mahugasan ng manok ay doon ko na nga diretso sa aking paglulutuan at sinalang ko na nga agad sa kawali. Bali, isasangkutsa ko nga muna yung para nga lumabas yung sarili niyang mantika. Pagkatapos ay ito naman mga sangkap na gagamitin ng aking mga iginayak. Bali, gagamit nga lang ako dito ng 3 piraso ng sibuyas dahil maliliit nga itong aming sibuyas. At syempre gumamit nga din ako ng kalahating buo ng bawang at gagamit nga din pala ako dito mga marinan luya. At pagkatapos ko ang maigayak at magayat yung aking mga sangkap na gagamitin ay saktong-sakto nga na nagkati na nga rin itong aking sinasangkutsa. At tamang-tama nga at lumabas na rin yung kanyang sariling mantika at kulay brown na nga din yung kulay. Kaya naman inigilid ko nga lang itong mga karne para dito na nga rin ako magisa. Bali, igigisa ko lang dito mga mare yung ating mga ginayat na mga ricados, yung sibuyas, bawang at luya. Inalo-halo ko lamang ito hanggang sa lumabas nga yung aroma at maging ganyan na nga yung itsura. Kaldereta nga sana ng aking lulutuin, ang kaso nga lang ay wala nga available dito sa bahay na sangkap sa pagluluto ng kaldereta. Kaya naman kako kay Alilin ay adobo na nga lang ang aking lulutuin at wala nga yung maraming kaartihan sa buhay. Dahil kapag meron ngang tuyo at suka ay talagang ayos na nga yun at talagang adobo na nga ang lasa noon. Katapos kong magisa yung mga sibuyas at bawang at pati nga itong karne ay nagsimula na nga ako maglagay ng mga pampalasa. At syempre naglagay nga lang ako dito ng kaunting toyo, kaunting paminta at naglagay nga din ako ng kaunting oyster sauce. At pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang ito ng maayos nang magkasama-sama yung ating mga sangkap na inilagay kanina. Birthday nga pala ng nanay ni Ali ngayon, kaya naman pinagluto niya ako ng adobo dahil nga ang plano niya ay mag-boodle pie. Hindi nga pala niya handaan yung nanay niya dito sa bahay dahil nga sa labas nga kami kakain mamaya. At pagkatapos kong mahalo ng maayos itong aking nilulutong adobo ay maglalagay nga lang ako dito ng isang baso ng tubig. Dahil ako nga ay nag-aalangan kako at baka nga yung karning baboy ay matigas pa. At syempre maglalagay nga din pala ako dito ng isang kutsara ng asukal dahil nga ang gusto ko sa adobo ay yung manamis-namis. Tapos limot na limot nga ako na may laurel nga pala akong ilalagay dito, kaya naman sa bandang huli ko na nga ito nailagay. Syempre pagkatapos ng ilang minuto ay maglalagay na nga ako dito ng kaunting suka. Dahil hindi nga ito magiging adobo kung hindi nga natin ito lalagyan ng ganito. Napakarami nga naming available na gulay dito sa bahay, kagaya nga ng talong at dahon nga ng petchay. Kaya naman habang nagluluto nga ako nitong adobo ay inutusan ko nga itong si Alili na pumunta nga kako doon sa tindahan. At tanongin kako kung meron ngang available na bagoong doon na nasa bote. Dahil kako para may katuwa nga itong aming adobong manok ay ilalaga ko na nga lang yung mga dahon ng petchay at ipiprito ko nga yung mga talong. Tapos ang gagawin nga naming sausawan na yung bagoong nagagataan ko. At mabuti na lang talaga at meron ngang available na bagoong sa malapit na tindahan dito kana Ali. Kaya naman pagbalik ni Ali na dala-dala nga yung bagoong na pinabili ko sa kanya ay kako ay dumiretso na nga dun kana tatay at magtanong naman kung meron ngang available na nyo. Tapos kako ay iutos na nga lang niya sa bata ang pagpapakayo dahil hindi ko na nga magagawa. Ang kaso nga laang ay sira nga raw yung kudkuran nga doon sa kapitbahay, kaya naman si tatay na nga lang ang nakapagkayo. Kaya naman para hindi nga sayang yung oras ko pag-aantay doon sa inyo, gay inuna ko na nga munang iprito itong mga talong. Dahil mag-aalas 12 na nga ng tanghali ay hindi pa ako natatapos ang pagluluto ay nakakahiya nga doon sa mga kapatid ni Ali at baka nga nagugutom na. Bali inilahat ko na nga pala itong 2 tali ng talong dahil nga marami nga kaming kakain mamaya. At saktong-sakto nga pagkatapos kong maiprito itong mga talong ay sakto nga rin na inabot na sa akin ni tatay itong mga nyug na kanyang kinayod. Isang basong tubig nga lang palang inilagay ko dito sa aking pinipigang nyug dahil hindi ko naman kailangan ng marami. Dahil itong aking ginagatang niyog ay gagata ko nga lang doon sa aking bagoong nagagataan. Nagagawin nga naming sausawan doon sa iniprito kong talong kanina at sa petchay na ilalaga ko mamaya. Nakapagayak na nga din pala ako ng mga sangkap na aking gagamitin. Gagamit nga lang ako dito ng 1 piraso ng sibuyas, ilang piraso ng bawang at pati nga ang luya. Naglagay lamang ako ng sapat na dami ng mantika dito sa kawali na aking pagigisahan para maigisa ko ng maayos itong ating mga sangkap na inihanda ko kanina. At syempre nung lumabas na yung aroma, inilagay ko na nga itong bagoong na nandito nga sa bote. Alis ko nga pala mga mari dyan yung parang tindag na nasa ibabaw nga nitong bagoong. Pero hindi nga talaga ako sigurado kung inaalis nga yun, pero inalis ko at para nga siyang tubig. At syempre nung kumulo na, inilagay ko na nga itong ating purong gata at syempre maglalagay din ako dito ng kaunting paminta. At syempre dahil nga ito'y bagoong, kaya naman talagang napakaalat, kaya naman syempre maglalagay ako dito ng asukal. Upang sa ganun ay mabawasan nga yung kanyang kaalatan. Para nga maging mabango itong ating bagoong ay lalagyan ko nga ito ng dahon ng kalamansi o yung talbos. Pero kung susubukan nyo nga magluto rin ng ganito ay mas maganda nga kung talbos nga ng lokban ang ilagay nyo dito. Dahil nga mas mabango yun kaysa nga dito sa dahon ng kalamansi. At makalipas nga lang ang ilang minuto ay naging ganito na nga ang itsura at for the go na nga ito para sa ating sausawan. Tapos lalagyan nga lang yan ng kalamansi kapag nga sasawsawan at talagang napakasarap na nga niyang sausawan. At syempre pagkatapos ko dito sa bagoong ay iluluto ko na nga din pala itong panghuli ko ngang lulutuin. Bali nagpakulo nga lang ako dyan ng tubig at nung kumukulo na inilagay ko na nga itong mga dahon ng petchay. Saglit ko nga lang ang hinayaan ito dito sa mainit na tubig dahil nga ito ay mabilis namang maluto. Hindi nga rin ito pwedeng
kaming tagalan dito sa mainit na tubig dahil nga baka naman malabog. Siguro nga ay nasa 2 tali rin ng petsa itong aking niluto at hindi ko naman akalain na hindi nga sila kumakain ng ganito. At hindi nga raw kilala ng mga bata dito. Kaya naman ang ending ay kami nga lang ni Ali ang kumain itong hinalbusan ko nga na petsa. At talagang napakarami nga rin ang natira dahil nga kami nga lang ni Ali ang kumain. Kanina habang ako nga ay nasa kusina ay pinakuha ko na nga kay Ali itong ang mga niluto ko para naman kako ay maigayak na nga sa labas. Dahil kung iintayin pa nga akong magluto ay baka mamaya pa nga kami makakain. Tapos meron nga din pala kami ditong ginataang tambakol na dito naman pinaluto ni Ali sa labas. Tapos nagayat nga din pala si Ali dito ng 2 piraso ng pipino at kami nga lang din ang halos nakaubos niya. Dahil kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina ay hindi nga rin nila kilalayaan. At nung maayos na nga itong aming kakainin at kompleto na nga yung mga pagkain ay nagsimula na nga rin kaming magkainan. Halos mga pamangkin nga lang pala ni Ali yung mga kasabay namin ditong kumain dahil nga yung mga kapatid ni Ali ay talagang mga mahiyain. Tapos yung namang birthday girl ay nandun nga rin kumakain sa pinggan at nahihiya nga rin si nanay. Dahil ito nga talagang pamilya ni Ali ay talagang napakamahihain ng pagkatao. Tapos napakahihina pa nga ng boses at talagang ngiti nga lang nila ang lagi mong mapapansin. Dahil ito nga pamilya ni Ali ay talagang palangiti. Tapos sa sobrang dalas ko nga dito ka na Ali, halos kilala na nga ako ng kanyang mga kapitbahay. At sa sobrang kalayisan ko nga rin ay napakarami ko na nga ring nanay. At yun lang muna for today's video mga mare dahil nga may part 2 pa ito dahil nga may celebration pa kami ng birthday ni nanay.